So ito mga ka-farmers, yung mga matatanda nating Black Australorp. So nandito sila noon sa kulungan na ito pero pinalitan natin. So ito yung mga Black Australorp natin na bata. At meron tayong sinama dito na crosses ng White Leghorn at saka Orpington Blue. So pinagpalit natin sila ng pwesto mga ka-farmers. So yan mga bata yan, ito yung mga matatanda. Dahil itong mga matatanda ay merong itlog. Wait. So ito mga ka-farmers, ang problema kasi dito, konti na lang yung iniitlog nila. So sa isang araw, ito, isang itlog, dalawa, minsan wala. So dahil matanda na sila mga ka-farmers, almost 4 years old na ito, pero mga katawan nila ay magaganda naman. So ang ginawa natin dito mga ka-farmers ay ito muna yung gagamitin natin dyan. Ito yung mga Black Australorp natin sa loob ng kulungan na first time nilang may baba sa lupa. So ito yung gagamitin muna natin sa breeding dahil kasagsagan ng pangingitlog nila at kailangan tayong mag-breeding para makapag-produce ng marami. Kaya sila muna ang ilalagay natin dyan sa breeding pen kasama na itong White Leghorn cross ng Orpington Blue. So ito, ilalagay muna natin dito or baka sa kulungan natin ilalagay ito at titingnan natin kung mangingitlog pa ba sila. So ito, biak pala may crack mga ka-farmers. Sayang. So titingnan natin mga ka-farmers kung mapuproduce pa ba sila ng, although maganda yung klase ng mga itlog na nilabas nila, kagaya nito, maganda pa yung quality, pero yung volume, yung dami ng itlog ay konti na lang talaga. So itong mga anak nila, yan, nagpo-produce pa yan ng mga itlog kumpara dito. So siguro yung iba kasi dito, yan, merong mga sipon, kaya gagamutin muna natin yan, i-isolate muna natin ito siguro mga 2 linggo. Katapos nyan, titingnan natin if nagpo-produce pa ba sila ng magandang klaseng itlog. So yung rooster natin, bata pa naman yan, so separate muna natin yan. So yan alright, so papakainin muna natin sila. So lahat naman sila dito, yan, nagpapakasta na. Pati itong mga itim natin, nagpapakasta na rin. So siguro bukas tayo maglalagay ng rooster dito para merong kasama itong rooster ang mga babae natin. So pinagpipilian ko pa kung White Leghorn ba yung ilalagay natin o yung Black Australorp na rooster. So titingnan natin bukas kung alin yung magugustuhan natin. Dahil pwede naman itong i-breed sa White Leghorn, pwede sa Barred Rock, pwede din sa Rhode Island, at pwede din naman sa Black Australorp. So bukas na lang natin yon gagawin. Alright, ito may itlog nga. So yan Okay. So merong isang itlog. So ito yung ating kulungan dito sa babuyan mga ka-farmers. Walang laman pa ito pero plano nating lagyan. So ito, minodify ko yung pinto nila. Nung una kasi kapag dito tayo, pag papasok tayo mga ka-farmers, dito may net dito, so yuyuko pa tayo. So masakit yung likod natin sa kayuyuko. So yan mababa kasi yung pinto. So ang ginawa natin, nilagyan natin itong frame. So ito, tatanggalin ko ito, puputulin ko ito para hindi na tayo yuyuko kapag papasok dito sa loob. Hindi tayo mahihirapan dahil isa ito sa mga bagay na nahihirapan talaga ako o nakakawala ng gana pumasok dahil yuyuko tayo at masakit sa likod natin. So yun, ginawa nating adjustment. Naglagay tayo ng frame. Ito, patataasan pa natin itong kawayan na ito para hindi makakalabas yung mga manok dito dahil puputulin natin yan. Ito, meron akong papakita sa inyong tapos na. So itong isang kulungan, yan, ready na ito. Lalagyan natin ng mga manok, may pugara na, may beddings na. So ito yung ginawa natin nung una dito. Pagpapasok tayo, napakababa yung pintuan, kaya yan, mayroon ng frame. At ito yung ibig kong sabihin kanina,
So itong kawayan na ito. So pinalitan natin, ilagay natin dito para hindi makalipad yung mga manok natin. So kung papasok na tayo dito mga ka-farmers, hindi na tayo yuyuko. So ganyan oh. Konti na lang. So ito mga ka-farmers, so tingnan nyo. Hindi na tayo yuyuko. Oh, konti na lang yung yuko natin. So nung una kasi ganito yung pagyuko natin. Ganyan pa tayo. Ayan, hindi pa nga aabot yan. So napakababa talaga kumpara ginawa natin. So ayos na rin ito. So dito sa kabila hindi pa natin natrabaho. So nandito yung mga white leghorn natin nakakross sa barn rack. So yan tingnan nyo, yuyuko ako. Ano ko kayo? So yan. Agay! So yan, yuyuko pa tayo. So yan, bukas na siguro dahil hapon na. Ito, tapos na ito. Itong isa, katunga. Konti na lang. Puputulin natin ito ngayon at bukas na natin papalitan ito. Dahil hapon na, magpapakain muna ako ng manok. Alright. Ito na mga ka-farmers, tapos na. Naputol na natin yung net dito. So ayan, makikita nyo merong open dito. Kung hindi natin yan lalagyan ng kawayan, ay dyan lilipad o dadaan yung mga manok. So yun. Ayan, papasok ulit tayo. Yan. So isa sa mga bagay mga ka-farmers kung bakit natin ililipat yung mga manok dito, dahil yung panahon ngayon ay yan, pabugso-bugso yung ulan. At yung mga manok natin sa pre-range o naka-range, nababasa ng ulan. So init at ulan, baka magkakasakit sila. So isa ding bagay ay i-breeding natin sila. So yung mga Black Australorp, ipapasok natin dito. Yung Barred Rock at saka yung Rhode Island, di pa ko sure dahil baka dun lang sila sa range. Papalitan lang natin yung rooster. Pero yung Black Australorp, isi-separate na natin dito. So meron tayong siyam na inahin at yun ay sasabay natin sa breeding. At magbe-breeding tayo ng marami ngayon mga ka-farmers dahil meron na tayong nagawang bagong incubator. So iti-testing din natin yun. So hopefully ay gagana yung mga incubator natin. Dalawa na kasi yun. So yung isang na sa styrofoam ng merong 200 plus capacity. At yung isang ginawa nating bagong incubator na 300 yung capacity. So 300 na itlog ang pwedeng mapasok dun. So gagawa pa tayo ng hatcher dahil isi-separate natin yung hatcher. Nag-order pa ako ng thermostat para ilagay doon sa isang incubator ko noon na ginawa na hindi natin natapos. So yun ang gagawin nating hatcher. At kung magkulang pa yon, baka gagawa tayo ng malaking hatcher. So para hindi madumi yung ating incubator kapag merong napipisa ng mga kamot, napipisa ng mga sisiw. So yun mga ka-farmers, ngayon ay magpapakain muna tayo dahil yan mapapansin nyo umuulan na, baka lalakas ito. Malakas talaga yung hangin dito mga ka-farmers. So yung ulan hindi naman masyadong malakas, pero ito ay nagdudulot ng kasi dry yung sahig dito. Kapag nababasa ng ulan, iba talaga yung baho ng lupa kapag nabasa ng ulan nang galing sa dry. So nagkakasipon yung mga manok. So yung mga manok natin dito na mahihina yung resistensya, talagang nagkakasipon sila. So yung mga malalakas naman, hindi nila iniinda yung sipon. So ayos lang yung kalagayan nila. So isa ring bagay mga ka-farmers sa ganitong panahon, yung malakas yung hangin, umuulan, malamig. So isa ding bagay na hindi iitog yung mga manok natin. So isa ito sa rason kung bakit hindi makapag-produce sila ng mga itlog. So nai-stress din sila dahil malakas yung hangin dito. Kaya yun ang magiging resulta. So although nangingitlog pa naman yung mga manok natin dito, hindi naman huminto. So nakakapag-kolekta pa rin tayo ng mga itlog. So madami na akong nakolektang mga itlog, especially itong sa breeding natin. So sa mga nagtatanong na meron bang available na fertile eggs sa dito malapit sa amin sa Negros Oriental, wala pa tayong available dahil yun na nga, ginagamit pa natin pang incubate. Siguro pag puno na yung incubator natin, pwede na nating mabenta yung mga fertile eggs ng ating mga manok. So mostly dito ay white leghorn yung na-breed natin. Meron tayong Orpington Blue, yung Black Australorp. Hindi pa tayo nakapag-breed ng
yung shamo natin. Pero plano ko, natapos ko nang gawin yung kanilang kulungan kanina na wala nang butas yung bubong nila. So isasama ko na yung 7 shamo na inahin at lalagyan ko ng isang rooster. So dahil nangingitlog na sila, so sa dumping pen lang kasi nakalagay yung mga manok natin, kaya napaliguan na natin yon. So doon na natin pupurgahin sa kanilang bagong kulungan. So siguro ito-transfer natin ito ngayon dahil umuulan. So alright, let's go. Ito yung mga manok natin dito sa free range. So ito yung iba ito-transfer natin doon sa bagong ginawa nating kulungan o sa yung kulungan ng baboy. Itong mga Black Australorp lang yung ito-transfer natin. So itong mga Barred Rock at saka Rhode Island Red ay ititira lang natin dito, pati yung rooster. So yung rooster naman, hindi yan yung gagamitin natin. Papalitan natin ng Rhode Island Red. So ang maiiwan dito ay yung Barred Rock at saka yung Rhode Island Red. At ang ilalagay nating rooster sa kanila ay Rhode Island Red Rooster. So magandang crossbreeding din yan. So itong mga itim natin, Black Australorp, siguro Black Australorp din yung rooster na gagamitin natin para papuro makapagpalabas tayo ng mga pure na itim pa rin. So hindi mawawala yung linyada natin. Alright.